Ang nakaraan. Dahil sa naging successful ang lahat ng plano ni Jero ay naglaan ito ng oras para magsaya, ngunit kaguluhan lang ang kanyang inabot sa bar. Kaya naman umuwi na lamang ito. Laking pagtataka naman itong si Amanda kung bakit namaga ang mukha ng lalaki. Kunan mga ako ng yelo, Amanda, para naman ay mawala yung pamamaga ng mukha ko. Bukas isama kita sa opisina, kaya maghanda ka, okay? Kinabukasan ay maagang nagising itong si Amanda, kaya naman ay agad itong naghanda na makain para sa kanilang dalawa. Mr. Jero, magandang umaga. Nakahanda na pala ang pagkain sa mesa. O sige, Amanda, maraming salamat. Sama mo ako at pagkatapos ay ipapakilala kita sa mga empleyado ko. Matapos nilang kumain ay nagtungo na nga sila sa office. Magandang umaga, Boss Jero. Bati ng guard habang papasok sila sa loob ng gusali. Guard, narin na ba sinasama at Ricky? Yes sir, nasa loob na po silang dalawa, kakarating lamang nila. Pumasok na sila, bagamat kaunti pa lamang ang dumating ng mga empleyado. Boss, magandang umaga po sa inyo. May napasabi ng board of directors natin na magkaroon daw ng mahalagang meeting ngayong araw na ito kasama ng visitors natin. Sige Sam, maraming salamat. Siya nga pala, pwede mo bang ilibot mo na itong si Amanda habang may nasa kaso ako sa office natin? Opo naman boss, walang problema sa akin. Miss Sandoval, tara na po. Ito nga pala ang marketing department namin. Sa kabila naman ang HR department. Mr. Sam, ano bang klaseng negosyo meron dito sa kumpanya? Miss Sandoval, it's international and domestic business. Pero si boss na lamang po ang pumaliwanag sa inyo. Ang mahalaga po ay alam nyo na kung ano ang loob nito. Sam, may tanong ko lamang sa'yo. Matagal ka na ba empleyado dito sa kumpanya? Oo naman. Malaki ang pasalamat ko kay Boss Jero dahil kinuha niya ako bilang empleyado. Kahit minsan kakaiba ang ugali niya pero sobrang bait niya. Bakit may tanong, ma'am? Gusto ko lang naman kasing malaman kung wala ba talaga siyang naging karelasyon. Nako Miss Sandoval, mukhang personal na katanungan yan. Baka pag sinabi ko sa iyo pag ibang paningin mo sa kanya. No. Gusto ko lang malaman talaga para man mapaghandaan ko. Oo, noon nagkaroon siya ng karelasyon pero hindi ko alam kung bakit siya ang nakipaghiwalay sa bahay ngayon. Wala akong idea kung anong dahilan ni Boss Jero. Ganun ba Sam? Ma'am Amanda, pwede bang maiwan mo na kita dito saglit? Sige Sam, walang problema. Umalis na itong si Sam samantalang naiwan naman itong si Amanda at mag-isang nalibot ang lugar. Ngunit sa hindi inaasahan, may nakasulubong itong isang babae. Hindi niya alam kung empleyado o kasosyo sa trabaho. Bigla na lamang itong nilampasan, ngunit agad nagsalita ang kasalubong nito. Wait, who are you? You don't know me who I am? Sad ng babae sa kanya. Pasensya ka na miss pero hindi kita kilala. What? Are you joking? Nakapasok ka bilang empleyado sa kumpanyang ito? Hindi mo alam kung sino itong nakaharap mo ngayon? I'm sorry miss. Talaga hindi kita kilala Muling nagpatuloy si Amanda sa paglalakad. Ngunit biglang hinila ng babae ang kanyang buhok. Kaya naman ay napatras ito. Anong ginuga mo sa akin? Bitiwan mo nga ang buhok ko. No. Dapat matuto kang kumiladas ng tao. Hindi mo ba alam na ako lang naman ang girlfriend ng president at CEO ng kumpanya ito? Baka gusto mong ito ng huling araw mo sa trabaho mo. Bitawan mo nga ang buhok ko. Nasaktan ako. Dahil sa hindi na nga kaya ni Amanda ang ginawa ng babaeng iyon ay bigla niya rin sinabunutan ang buhok nito. Kaya sa hallway ng opisina ay nagkagulo ang dalawa. Dahil sa pangyayaring iyon, marami ang nakiisyoso sa kanilang dalawa. Ngunit wala ni isa ang umawa sa kanila dahil alam nila ang ugali ng babaeng iyon. Mabuti naman at may nahanap na rin siyang katapat. Yang si Jackie na yan, akala niya siguro isang empleyado lang naman na nakaharap niya ngayon. Hindi niya alam. Hayop ka? Lumalaban ka na ngayon sa girlfriend ng boss mo? Isusumbong kita at siguraduhin kung matatanggal ka na dito. Maya-maya lamang ay bigla nakarating itong si Jero sa kanilang harapan. Ano nangyari dito? Jackie, bakit narito ka? Honey, siya naman kasi ang nagsimula para makaasta kung sino. Hindi niya ba alam kung sino ako? Amanda, pwede bang pumasok sa opisina muna?
Wait Han, what are you doing? Nilalabanan mo ang empleyado mo? Hindi mo ba alam na galing pa ako sa ibang bansa at sinadya kong punta rito? Pero ito ba naman ang sinlobong ng empleyado mo? Hindi marunong gumalang sa fiancé mo. Umalis na itong si Amanda at nagagulo ang buhok nito. Jackie, ano ba bang ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na hindi na kita gusto? Jiro, hanggat buhay pa ako, hindi ko hayaang may babaeng mga agaw sa pagmamahal ko sa iyo. Sino bang pinagpalit mo sa akin? Balita ko kinasal ka na. Makita ko lang ang babaeng iyon, siguraduhin kong tintik lamang walang ganti sa kanya. Pwede ba Jackie? Huwag ka na mag-iskandalo dito dahil alam ko naman na ikaw ang sumira ng relasyon natin ito, hindi ba? Alam ko kung bakit biglang nawala. Nagtungo ka sa ibang bansa dahil sa lalaki mo. Bakit? Naghiwalay na ba kayong dalawa at ngayon? Paparamdam mo sa akin? Jiro, kaya nandito ako sa iyo dahil ikaw ang pinili ko. Ikaw ang mahal ko. Jackie, wala na. Kasal na kami at hindi mo na may babalik pa ang nakaraan natin. Pagsisihan mo ito, Jiro. Gagawin ko ang lahat para muli kitang makuha. Maya-maya pa dumating itong si Ricky at Sam. Boss, kailangan ka na sa meeting natin. Ricky, Sam, ilabas niyo ang babaeng ito na nanggugulo sa kumpanya natin. Boss, ano gagawin naman kay Amanda? Ihatid ba namin siya sa bahay, sa kondo niyo? Please Sam, ihatid niyo siya. So, Amanda pala ang pangalan ng asawa mo. Now I know. Ricky, pakiusap. Ilabas niyo ang babaeng ito. Jackie, sumama ka sa amin. Wag na. Wag niyo kong hawakan. Alam ko naman kung paano lumabas dito. Tuloy na nga lumabas itong si Jackie sa kumpanya pero labis sa kanyang galit sa babaeng umagaw sa kanyang mahal. Maraming salamat Sam sa paghatid mo sa akin. Okay lang yun Mrs. Sandoval. Ayos ka lang ba? Bakit parang may sugat yata yung mukha mo? Wala to. May babaeng kasing nanggulo kanina doon sa office eh. Hindi ko naman siya hayaan na saktan niya ako kahit na wala akong masamang ginagawa sa kanya. Nako Miss Sandoval, siya si Jackie, ang ex-girlfriend nitong si Boss Jiro. Mabuti naman at meron siya nakahanap, nakatapat, ang babaeng iyon. So paano Mrs. Sandoval? Babalik na ako sa office. Marami pa kasi kaming gagawin doon eh. Sige Sam, maraming salamat. Umalis nitong si Sam. Samantalang sinarado naman ni Amanda ang pinto at nagtungo na ito sa kanyang kwarto. Muli niyang kinuha ang lumang cellphone para tawagan ang mga magulang nito sa probinsya. Hello? Nay? Tay? Kumusta na kayo dyan? Naku anak, mabuti at napatawag ka. Anak, kailan mabalik mo dito? Malapit na po Nay, marahil sa mga sunod na buwan. Magpapaalam po ako sa aking boss. Sisikapin ko makauwi dyan. Namiss ko na kayo. Kami rin anak, namiss na kita. Sige Nay, ibababa ko muna itong tawag dahil may kumatok sa pinto. Baka kasi dumating na yung kasamahan namin dito sa dorm. Pagsisinungaling nitong si Amanda. Sige Iha, lagi mag-ingat dyan ha. Opo Nay, kayo rin po. Binaba ni Amanda ang tawag at nagtungo sa pintuan para buksan kung sino ang nasa labas. Baka si Sam ito at may nakalimutan. Ikaw? Ano ginagawa mo dito? So, ikaw pala ang sinasabi nilang Amanda, ang umagaw sa boyfriend ko? Paano mo nalaman ang lugar na to? Hindi mo ba naisip na lagi ako narito noon sa kondo niya? Umalis ka na Jackie. Huwag mo na kaming guluhin pa. Kung ayaw mong tatawag ako ng gwardya. Hindi ako papayag sa katulad mo lamang siya mapunta, si Jiro. Siguraduhin kong ito na huling araw mo. Biglang bumunot ng baril itong si Jackie at pilit na itinutok kay Amanda. Mabuti na lamang at agad niya rin itong nahawakan. Bitawan mo ang baril ko. Isa ka mangang-agaw. Ano kaya ang kahinatnan ng kanilang pagtatagpo? May tao kayang aawat sa kanila? Sino kaya ang mananalo sa paggagawa nila ng baril? Kaya mga kaibigan, abangan po natin ang susunod na kabanata sa ating part 5. At kung nagustuhan niyo ang ating part 4 ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Abangan natin ang ating part 5.